Morning and welcome sa atin pong Bread Talk kung saan atin pong pinag-aaralan ang salita po ng Diyos maging ang buhay ng atin pong Panginoong Jesus. Well, para po sa mensahe na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, ngayon pong umaga, ito po ay nasa Nehemiah chapter 12 verses 27 to 29. Ito po ang sabi ng mga talata. And the dedication of the wall of Jerusalem, they sought the Levites out of all their places to bring them to Jerusalem, to keep the dedication with gladness, both with thanksgivings and with singing, with cymbals, psalteries, and with harps. And the sons of the singers gathered themselves together, both out of the plain country round about Jerusalem and from the villages of Netophathi, and also was the house of Gilgal, and out of the fields of Geba and Asmavet, for the singers had builded them villages round about Jerusalem. Well, the title of our topic for this morning is the dedication of the wall. Ito po, mga kapatid, ay kumbaga kailangan na po nilang i-bless. Ano po, yung kanilang itinayong wall, at ito po yung kanilang paraan din ng pasasalamat. Pero tignan po ninyo mga kapatid, kung tutuusin, gaano ba talaga kaimportante yung wall? Gaano ba po ito kapakipakinabang para po sa Jerusalem o sa bayan po ng Panginoon? Kasi gaya po ng mga napag-aralan natin ng mga nakaraan, yung wall po ay nagpo-protect sa kanila pong buhay and even maging sa kanila pong economy. Yung sa kanilang kumbaga sabihin nating ikinabubuhay kung papaanong ito po ay nape-preserve yung kanila pong mga sabihin nating merchandise at yung mga sabihin nating investors at yung mga negosyante, kasi po nagkakaroon sila ng idea na itong area na ito, kapag ito po'y maayos, nakikita nila potential for business. Kaya nung pinag-aaralan ko po mga kapatid, yung wall pala hindi lang po ito pakinabang para sa pakikipag-battle nila kung paano sila napoprotektahan ito sa kalaban, kundi maging yung kanila pong kalakalan. Kasi nga kapag ang wall bagsak at ang isang city ay hindi humaayos, yung mga tao po hindi nagkakaroon ng sabihin nating interes na magtayo ng negosyo o kaya magsimula po ng sabihin po nating ikabubuhay. So ang nangyayari, unti-unti silang umaalis o kaya humahanap ng ibang lugar. Kaya kung maalala po ninyo, hindi ako nagkakamali, ay Friday ba yon or Saturday na tinalakay natin, na kung ilang porsyento lang po ang bumalik talaga doon sa City of Jerusalem. Kung tutusin sa 10, isa lang ho yung siyam, doon ho nanirahan sa paligid, yung mga rehiyon sa paligid po nung Jerusalem, nung Holy City. So sa madalit salita, hindi pa rin sila ganun kakampante. Kaya nga, ganyan pala kahalaga. Yung wall ng Jerusalem para po sa buhay ng mga tao roon. Hindi lang para protektahan sila sa gawa ng mga masasama o kaya ng mga mababangis na hayop, kundi maging po sa kanilang kalakalan, mayroon pala po itong malaking kinalaman. So sa madalit salita, yung kanila pong future din, nakasalalay dito. Kaya nga nakapagtataka Imaginin po ninyo, 100 taon, almost 100 years, na pinabayaan nila yon at pumayag sila na ganun yung kanilang kalagayan. So imagine na lang natin, ilang anak kaya ang ipinanganak ng mga panahon na yon? Ilang pamilya na kaya ang nabuo para sabihin natin hayaan nilang ganun na lang yung kanilang kalagayan. So kumbaga, nagkaroon ng great revival sa bayan po ng Panginoon nung muling itinayo ito pong wall na ito. At eto na, i-dedicate na nila sa Panginoon. At tingnan nyo yung sinabi ng Nehemiah chapter 7 verse number 1. Gusto ko lang po balikan natin para meron tayong idea or background dito sa ating pinag-uusapan. Sabi ng verse number 1, "Now it came to pass when the wall was built, I have set up the doors, and the porters and the singers and the Levites were appointed." Ito na po mga kapatid. Sa dedication ng wall, meron po mga tao na binanggit. Yung mga nag-participate at yung kanilang naging bahagi dito po sa dedication ng wall na ito. Pero meron po akong napansin na hindi po pwedeng wala dito sa ginagawang dedication. Bakit po? Tignan nyo. Nandyan po yung mga bantay, yung mga guardians, dun sa mga porters, sa mga gates. Nandyan po yung mga singers, nandyan po yung mga masasabi nating mga ibang leaders. Pero sinabi po ng verse number 1 sa chapter 7, "And the Levites were appointed." So, kung titignan ninyo, hindi pwedeng walang Levites sa gagawing dedication.
Parang sa kasal ano ho? Kumbaga, napag-uusapan lang natin. Di ba't sa kasal, isa sa mga pinaghahandaan yung isusuot ng babae o kaya nung lalaki, di ba? Yung bride, sobrang pinagkakaabalahan at pinagkakagasusan yung isusuot. Ganon din sa lalaki. So yung venue, kumbaga, binupuntahan yan, kung magatawag dyan, ino-ocular visit yan, tinitignan kung maganda, kung talagang maayos, malaki, at okay ba ito sa ganong okasyon. And then also yung mga, kung a-attend, yung bridal car, lahat, pati yung handa. Hanggat maaari, paghahandaan po yan at nagagasusan ng malaki. At ngayon, ang uuso na ngayon, yung mga tinatawag na mga wedding coordinators, yung mga MCs, yung mga nagsasalita ba, yung gumagawa ng program. Pero ang lahat ng yon, sa totoo lang mga kapatid, kung tutuusin, binabayaran ng mahal. Yung mga nagpapakasal, pinag-iipunan yung gown. Yung mga nagpapakasal, pinag-iipunan yung reception. Yung mga nagpapakasal, pinag-iipunan yung mga gamit or kung ano pa man. So, pinaghahandaan lahat. And even yung mga, di ba, wedding coordinators na yan, yung mga wedding planners na yan, at yung mga decoration, at yung mga magsasalita, yung mga kakanta. But the truth is, kahit kumpleto yan, pag walang officiating minister, hindi matutuloy ang kasal. Naintindihan po ninyo? Kahit gaano pa kamahal ang gown, kahit gaano pa kagara yung venue ng pagkakasalan, kung wala hong officiating minister, kung walang pastor na magkakasal, wala hong silbi yung lahat ng preparation ginawa nung magpapakasal. So, ibig ko sabihin, dito ho sa dedication of the wall na ito, kahit gaano kagaling yung mga singers, kahit gaano kaganda yung wall, kahit gaano karami yung umaten, at kahit gaano kaganda at kasaya yung hinanda nilang celebration, kung walang pupuntang mga Levites, wala hong mangyayaring dedication of the wall. Alam niyo kung bakit? Because Levites, principal roles in the temple included singing, psalms, kumbaga sa mga temple services, performing construction and maintenance for the temple, serving as guards and performing other services. Levites also serve as teacher and judges, maintaining cities of refuge in biblical times. So, ito ho yung kanilang ginagawa. At tignan po ninyo, sabi ho ng Numbers chapter 1, verses 50 to 51, pakinggan po ninyo. But thou shalt appoint the Levites over the tabernacle of testimony, and over all the vessels thereof, and over all things that belong to it. They shall bear the tabernacle and all the vessels thereof, and they shall minister unto it, and shall encamp around about the tabernacle. Verse number 51, and when the tabernacle setteth forward, the Levites shall take it down. And when the tabernacle is to be pitched, the Levites shall set it up, and the strangers that cometh nigh shall be put to death. Yung makikialam sa pagsasaayos ng tabernacle o ng temple, ang sabi ho ng Bible, shall be put to death. So sa madalit salita, ang Diyos po ang pinagtiwalaan ng Diyos, ang Levites ang pinagtiwalaan ng Diyos sa seremonya o kaya sa mga activity ng patungkol po sa tabernacle at temple. So kaya kung titignan po ninyo mga kapatid, the Levites were one of the most important tribes of the Israel because they were the tribe responsible for the religious leadership of the Jews. Kaya yun ho yung kanilang kalagayan. Kaya nga kahit gaano po kahanda yung mga singers, yung mga a-attend doon sa dedication of the wall, kahit gaano ka-ready yung lahat ng kanilang ipabebless, kung wala hong Levites, hindi ho magiging makatotohanan at hindi ho matutuloy yung dedication of the wall na yan. Kaya nga, kung titignan po ninyo, ano ba ang ide-dedicate nila rito? Yung literal wall, ang nakita ko mga kapatid, sa dedication of the wall, ang unang dinedicate nila is yung kanila pong buhay sa Panginoon. Number one, the dedication of their life to God. Kasi po, para mabuo yung wall ng Jerusalem, talagang terrible yung kanila pong pinagdaanan. Buhay nila ang nakataya. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga gumagawa doon po sa templo, mga kapatid, alam naman natin, target ng dyablo. Yung gumagawa rin para itayo yung wall ng Jerusalem, target din po ng kaaway. Kaya nga kung mapapansin po ninyo, habang sila nagko-construct ng wall, yung isang kamay nila ang hawak martilyo o maso o kaya pala, pero isang kamay nila ang hawak nila sandata
para sa pakikipaglaban. Kasi nga, habang nagtatayo sila, sila ang unang punteriya ng kaaway. Kaya yung kanilang buhay, bago ho talaga matapos yung wall na yon, talagang inialay nila para po sa bayan ng Diyos. Kaya kung titignan po ninyo, bago pa yung kanilang pagod, yung sakit ng katawan, o kaya yung mga materyales na ini-offer nila sa Panginoon, ang unang inialay nila ay yung kanilang mga buhay. Kaya kahit po sa gawain po ng Panginoon, bago ho tayo merong magawa, bago ho tayo merong maibigay na mula sa atin, ang una muna nating iaalay, sarili po natin. Kaya yan ho yung nangyari ho sa Bible. They dedicated themselves first to the Lord. Inuna muna nilang ibinigay yung kanilang sarili bago yung mga bagay na meron sa buhay nila. Kasi ano man ang meron sa buhay natin, kapag ang ating pong buhay nasa Panginoon na, hindi na ho mahirap gawin o kaya ibigay yung para sa Panginoon. Hindi na ho tayo mahihirapang magbigay ng oras. Tandaan niyo po, hindi na ho tayo mahihirapang magbigay ng oras sa paglilingkod kapag ang buhay na natin nasa Panginoon. Hindi na ho tayo mahihirapang magbigay na kung anumang blessing na meron sa buhay natin, financially, materially, na ibibigay sa Panginoon. Hindi na ho yan magiging mahirap. Alam niyo kung bakit? Buhay na nga ho natin ang ibigay natin sa Panginoon. Tandaan po ninyo, walang ibang hihigit sa anumang meron sa mundong ito kung hindi sa buhay na meron tayo. Ang pera madaling ipundar. Ang gamit madaling mabilit mapag-ipunan. O anumang bagay meron sa mundo na kinakailangan sa gawain ng Diyos. Kung tutuusin, yan po ay mapagsusumikapan na maibigay natin sa tamang panahon. Pero yung buhay ho natin, wala ho yang kapalit. Iisa lang po yan, mga kapatid. So kapag ibinigay natin yan sa Panginoon, naniniwala ako, anumang hirap, anumang sakripisyo, o anumang maranasan natin sa ginagawa natin sa Panginoon, lalo na ho sila sa pagtatayo ng wall. Hindi ho biro, alam niyo naman si Nehemiah, andyan yung mga nambubuli sa kanya. Nandyan yung mga nilalait siya. Nandyan yung pinagtatawanan sila. O kaya, nandyan yung pinagbabantaan sila o pinagtatangkaan yung kanilang mga buhay. So, sa madalit salita, para tumayo ka sa ganung kalagayan, talagang sarili mo ang una mong isasakripisyo. Talagang sarili mo ang una mong ibibigay. Tandaan po ninyo, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi po dahil sa ito yung gusto natin. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ito ay dahil sa ito yung gusto ng Diyos para sa atin. Kaya kahit anuman po yung ating kaharapin, kahit anuman po yung ating maranasan, anuman po ang maging, kumbaga, reaksyon o resulta nito sa mga tao, ang tama pa rin tayo po ay, dahil nagsuko tayo ng buhay, tama pa rin tayong magpatuloy at sumunod sa kalooban po ng Panginoon. Kaya nga, yung dedication of the wall, para po sa akin, ang pagkaintindi ko dyan, ang dinededicate nila dyan, yung kanilang mga sarili. Yan ho yung una. And then pangalawa, dedication of their labor for God. Hirap po yung kanilang pinagdaanan. Naniniwala po ako, parang ang glorious light, hindi ho yan aabot sa ganyang sitwasyon at sa ganitong kahaba ng taon kung walang mga Kristiyanong talagang nagtrabaho, nagsumikap at nagbigay ng kanilang sarili at oras para itayo at ibuhayin at ipagpatuloy yung Glorious Light Baptist Church. So ganun din ho. So imagine po ninyo, matatapos ba yung wall kung walang nagtrabaho? Isipin na lang po natin, maitatayo ba yung templo, maitatayo ba yung wall kung wala ho mga, kumbaga talagang nag-dedicate ng kanilang sarili, ng kanilang lakas, kung walang nagtrabaho, paano ho maitatayo yan? Hindi naman ho maitatayo yan sa isang iglap lang. So talagang sila nagtrabaho po dyan. Kaya nga, yun yung maganda yung moment ba na meron kang tinitingalang monumento ng pananampalataya mo sa ministry. Na sa tuwing pupunta ka sa gawain ng Diyos, bukod sa mga tao, may nakikita ka na alam mo na isa ka sa naging bahagi kung bakit nagkaroon ang church ng ganito pong gamit. Yun yung masarap yung alam mo sa sarili mo na meron kang ginawa. Yung alam mo sa sarili mo na meron kang naging bahagi. Ang mahirap po kasi mga kapatid, yung gumaganda ang gawain, nagiging maayos yung ministry, at ikaw sa sarili mo, alam mo, wala kang nagiging bahagi sa nangyayaring, development or improvement sa ministry po ng Panginoon. Kasi naniniwala ko bawat isa po sa atin, hindi po pwedeng hindi inatasan ng Diyos na maging parte o bahagi po ng ating ginagawang paglilingkod sa Panginoon. So sa madalit salita,
Ito ho yung dapat nating maintindihan. Mga kapatid, sabi ho ng Bible, nung dinedicate itong wall, kung tutuusin, yung kanila pong mga pinaglingkod sa Panginoon, ang siyang talagang unang inialay nila sa Panginoon. Kaya nga, yan ho yung pangalawang nakita ko doon po sa ginawa nilang seremonya. And then last but not the least, the dedication of their love to God. Pag-ibig. Tandaan po ninyo, mga kapatid, yung salita kasing sakripisyo, sa totoo lang, hindi ho yan bunga ng pagkatuto. Ang salitang sakripisyo ay bunga po yan ng pag-ibig. Kahit alam natin na dapat tayo magsakripisyo, kahit ituro sa atin yan ng maraming ulit, at yan mabasa natin sa Bible, na ang mga Kristiyano dapat matutunang magsakripisyo para sa Panginoon, kung yan nasa isip lang, hindi po yan maisa sa katuparan. Yan po ay mangyayari dahil sa yan po nasa puso. Sa pag-ibig, bunga ng pag-ibig ang pagsasakripisyo. Tandaan po ninyo mga kapatid, gaya ng ginawa sa atin ng Panginoon. Bakit ba niya ibinigay yung kanyang kaisa-isang anak? Dahil sa pag-ibig sa atin. For God so loved the world. So ibig sabihin, inibig tayo ng Diyos, kaya yung kanyang anak, kaya niyang isakripisyo para sa atin. Pero kung ang pag-uusapan lang kaalaman ng kaparusahan ng tao na tayo pupunta sa impyerno dahil sa ating kasalanan, kung walang pag-ibig, bakit magsasakripisyo ang Diyos? Total, pwede naman siyang gumawa ulit ng panibagong tao. Pwede naman siyang gumawa ulit ng bagong Adan at Eva. Pwede niyang simulan ulit sa simula kung paano siya lumikha ng lahat ng meron sa mundong ito. Hindi imposible yon sa harapan ng Diyos. Kaya niyang linisin ang lahat ng tao. Kaya niyang patayin ang lahat ng tao. Siya ang lumikha, siya ang gumawa, siya ang may akda. Lahat pwede niyang bawiin. Di ba sabi nga ng Bible, the Lord gave, the Lord hath taken away. Pero hindi ganon ang ginawa ng Diyos. Ang ginawa ng Panginoon ay inibig tayo. At dahil sa pag-ibig, nabuo ang sakripisyo. Kaya nga mga kapatid, naniniwala po ako na itong naging pagtatayo nila, bagamat sabi nga ng Bible, yung iba ayaw nang bumalik, so ilan-ilan na lang silang nandoon, doon natin makikita at masusukat yung totoong umiibig sa Diyos. Alam nyo, ang kailangan ng gawain, hindi yung marami. Ang kailangan ng gawain ay yung may totoong pag-ibig sa Diyos. Marami hong tao na pupunta kung saan-saan imagine na lang natin, para maintindihan lang po natin ito. Hindi lahat na nagsasabing mahal ang Diyos, totoo. Ang totoong nagmamahal sa Diyos, hindi lang sinasabi, pinatutunayan sa kanilang kayang gawin para sa Diyos. Kaya nga kung titignan natin, yung pagtatayo, imagine niyo ano iniwan ni Nehemiah sa buhay niya? Para gawin yung itayo yung wall ng Jerusalem. Naintindihan niyo mga kapatid, napakasarap ng kalagayan niya sa kaharian na siya kumakain ng pagkain ng hari at nabubuhay na kasama ng hari. So isipin po ninyo, nasa palasyo rin siya. So iniisip ko lang, gaano ba kahirap para sa kanya na magpadala na lang ng tulong. Kumbaga siguro kung mga panahon na yun di ba? Kung meron ng GCash, sige, magpapa-GCash na lang ako ng tulong ko sa inyo. Send ko na lang yung pwedeng pambili ng materyales. Tulungan na lang kayo ng ipapadala ko. So, pwedeng ganun. O kaya, may kakilala naman ako magaling construction dyan. Bayaran ko na lang siya, tumulong sa inyo. Pero hindi. Ang sabi ng Bible, iniwan ni Nehemiah yung kanyang magandang kalagayan sa kaharian at pumunta sa bagsak at sirang bayan ng Jerusalem. Ano po ang ginawa niya? Siya mismo. Isa siya sa mga nagtayo at nag-motivate sa mga tao para itayo yung wall. Mga kapatid, pag-ibig po ang tawag doon. Pag sinabi nating pag-ibig, kasama dyan ang katotohanan. Pag sinabi nating pag-ibig, kasama dyan ang sakripisyo. Pag sinabi nating pag-ibig, kasama dyan ang pagbibigay. Naintindihan niyo mga kapatid, pwede tayong magbigay ng walang pag-ibig. Pero tayo pwede umibig ng walang pagbibigay. Kaya nga kung titignan natin mga kapatid, ang dinedicate dito, hindi lang yung wall, kundi yung kanilang pagmamahal sa Diyos. Kaya nga sana mga kapatid, maramdaman din ng Diyos sa atin, sa mga ginagawa natin, maging ito'y patunay ng tunay nating pagmamahal sa gawain ng Panginoon at maging sa atin pong Diyos. Kaya nga para po sa ating paglulundo, sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse number 1, "Keep thy foot when thou goest to the house of God, and be more ready to hear than to give the sacrifice of fools, for they consider not that they do evil."
So para sa kanila, di naman nila iniisip kung tama yun o mali. Basta gagawin nila yung gusto nila. Pero ang totoo, mga kapatid, sabi ng Bible, keep thy foot when thou goest to the house of God. Hindi yung marahang ka lang maglalakad o kaya maingat ka maglalakad, kundi ang ibig sabihin, yung mga gagawin mo, tiyakin mo na yan ay tama sa harapan ng Panginoon. Yung magiging hakbang at desisyon mo sa buhay, siguraduhin mo na yan ay aprobado ng Panginoon. Kasi kung hindi, para kagaya ng mga taong nagpupunta sa gawain ng Panginoon na ginagawa yung sarili nilang gusto, hindi yung gusto ng Diyos na siyang nagtayo ng gawain. Kaya nga mga kapatid, yan ho ay paalala po sa ating lahat. Kaya nga sana sa umagang ito, tunay po na tayo ay nabusog at napagpala ng salita po ng Panginoon. Samantala, mga kapatid, gusto lang po nating i-congratulate. Ayan, yung top 3 natin na in-award kahapon sa atin pong service at si Ninang Kitten. Siya pa rin po ang talagang defending number 1 ng atin pong trivia sa Bread Talk. Siya po ang nakatanggap ng pinakamagandang Bible kahapon. So kaya congratulations Ninang Kitten. And then ang pangalawa, siyempre, ang nananatili pa rin, si Sir Gypsy. Ayan, so congratulations sa inyo. Kayo yung kumbaga talagang masugid, masipag, na talagang nagpa-participate sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos every morning. Talagang ako, hanga din ako sa mga kapatiran natin, lalo na itong sa mga adult natin, kila Ninang Kitten at si Sir Gypsy. So, di ba, para sa edad nila, maging abala sa ganon, talagang nakaka-encourage at nakaka-challenge. Congratulations po kay Ninang Kitten, kay si Sir Gypsy, at ang number 3 ay si Sister Weng. Ayan, talagang si Sister Weng, kung daw nagkakamali, consistent pa rin. Si Ninang Kitten ang number 1, si Sir Gypsy ang number 2, and then si Ninang Kitten ang number 3. And syempre, gusto rin nating i-congratulate yung mga iba pa nating in-award. Yung from number 4 to number 10, congratulations sa inyo sa ating top 10 na in-award yesterday. Ayan. So sana talaga mas lalo kayo maging maigting at lalo kayo maging encouragement, hindi lang po sa amin, kundi maging sa lahat ng mga kapatiran natin na nakakasama po natin sa ating ginagawang pag-aaral every morning. Ayan po. So ang trivia po natin mga kapatid, sino po ang pinakamahalagang representative or invited sa dedication of the wall ng Jerusalem? May mga binanggit tayo, mga magpa-participate doon, pero hindi po pwedeng wala yung mga taong ganon. Yung kanilang, kumbaga, presensya, hindi ho pwedeng wala sa dedication of the wall. Kaya nga, yung ating, kumbaga, tamang sagot sa trivia ngayong umagang ito. So, sana naintindihan po ninyo yung ating pinag-aralan. At ito naman po, mga sumagot ng tama nung nakaraang Sabado. Ayan, ilan ang namuhay sa labas ng Jerusalem at ilan ang nanatili doon po sa loob ng Jerusalem. Ayan. So, ang tamang sagot, kung sa 10, merong isa sa bayan ng Judah, sa Jerusalem, sa Holy City, at yung 9 nabuhay po doon sa paligid. Yung mga regions around doon po sa Jerusalem. Ayan. So, kaya, yun ho ang tamang sagot. Sa loob, 1, sa labas ay 9. Okay. So, ang sumagot lang po ng tama, parang 2 lang. Ang kumpleto ang naging sagot. Pero kung ang sagot po ninyo ay isa, tama pa rin po kayo, mga kapatid. Kasi ang tinatanong naman po natin talaga, ilan yung nanatili doon po sa loob ng, kumbaga, Holy City ng Jerusalem. Ayan. So kung ang sagot po ninyo ay 1, tama po kayo. Kung ang sagot nyo ay 1 and 9, tama rin po kayo. Kaya ito po ang mga sumagot ng tama nung tanong po natin nung Sabado. Ang number 1 na sumagot ng tama, ready nyo na ho yung inyong mga kamay at atin po silang papalakpakan. Ang number 1 ay si Sister Weng. Ayan, congratulations Sister Weng sa tamang sagot na binigay mo nung Sabado. At pangalawa natin ay si Ninang Ana. Good morning po, Nang Ana. Kayo po ang pangalawa
na sumagot ng tama last Saturday. At ang panglabing-tatlo ay ang pangatlo ay si Ninang Kiten. Ayan. So, congratulations kay Sister Weng. Congratulations kay Ninang Ana. And congratulations kay Ninang Kiten. Palakpakan po natin sila. Ayan. Maraming salamat po. Tama ang inyong kasagutan. And then, ang pang-apat, meron tayong bago sa number 4. Yan, nakaka-encourage naman ha. Bago lang ho ito, mga kapatid. Ang pang-apat natin ay si Ate Milet de la Ram. Actually, baptized na po yan sa church po natin. Nung Sunday nga, kahapon nakita ko, nandyan ho siya sa church. At natutuwa naman ako talagang kahit sa sungit ng panahon, yung mga kapatid po natin, talagang patuloy na sumamba pa rin sa gawain po ng Panginoon. Ito po ang panglima. Si Ate Sara Abot. Ayan, puro mga bago yata itong mga sumagot ng tama. So, good morning Ate Sara. Andyan din ho yung kahapon sa church. Ano po, umatindin. And maging pang-anim natin ay si Ate Nelly. Ang pang-pito, si Ninang Flor. At ang pang-walo ay si Sister Marian. Ayan, ito yung mga nanalo natin, di ba? Ate Nelly. And then si Marian. Yan po yung kasama sa mga top 10 natin. Congratulations, Marian. And ang pang-siyam natin ay si Ate Rose din. Kasama rin ho yan sa top 10 natin. Ate Rose, good morning. And ang pang-sampu natin ay si Nanay Denden. Yan, congratulations sa ating top 10 nung Sabado. Palakpakan din ho natin sila. Yan, congratulations po sa inyo. At mga kapatid, ito po yung mga kapatirang kasama natin ngayong umaga. Mga kapatid, ito ho yung mga bagong nakaka-join sa atin every morning. Good morning kay Ate Milet. Good morning Magandang umaga po sa inyo dyan. At kasama rin natin si Bernadette Quinto mula sa Taiwan. Hindi ko alam kung doon yata papunta yung malakas na bagyo. Taiwan ba o Taipei? Kung magkaiba ba yan? Ano po? So, God bless Bernadette. Sana talagang ingatan kayo ng Panginoon dyan palagi. And kasama rin natin Sister Grace Manlisis mula po yan sa Bulacan or baka nasa Quezon City na. Sa pagtatrabaho nila, talagang ingatan sila ng Panginoon. Sila ni Wilson. God bless sa inyo, Sister Grace. And kasama rin natin si Pemina Suarez. Diyan po yan sa may biglang awat. Ayan, good morning po at welcome sa atin pong naging pag-aaral ng salita ng Diyos. At kasama rin natin si Ate Nelly. Kasama niya si Lani Pascua. Ayan, naka-join din sa atin si Lani Pascua. Good morning. Diyan yan sa Bagong Baryo. Kasama po natin si Ate Tessie Lopez and others of, Barangay 12 siguro. Sa mga taga-Barangay 12, good morning po sa inyo dyan. Maraming salamat sa inyo pong pakikinig ng salita po ng Panginoon. Thank you po, Ate Tessie. Sana'y maayos po ang inyong kalagayan dyan. Lalo na kayo, nasa rescue operation pa naman kayo. Pag mga ganitong masusungit ang panahon, may pagbaha, may pagbagyo, o kaya yung mga pwedeng mga nagkakasakit, kayo po yung mga rumiresponde. Sana'y ingatan po kayo palagi ng Panginoon at bigyan kayo din ng kalakasan ng katawan. Kasama rin natin si Ate Mati, kasama niya si Ate Ami Duria. Ayan, naka-join. Ito ba yung mga kasama ni Ate Mati? Marami yata ito Si Ami Duria, si Ronaldin Abungan, and Chris Casipe. Ayan, si Chris. Nako, good morning Chris. At maging si Alvin Delara. Ayan, good morning sa mga kasama ni Ate Mati. Diyan po yan sa Morning Breeze. Ayan, magandang umaga sa inyo. At sana'y talagang kayo pagpalain ng Panginoon. Bagamat masungit at maulan, sana'y talagang magliwanag ang biyaya ng Diyos sa inyong mga buhay. Ayan, maraming salamat sa mga nag-join. At huwag niyo makalimutan na isama sa panalangin si Kapleo Kagawan, maging si Nanay Olivia Tahuna, si Kuya Ray Cortez, at maging yung nanay ko po, si Nanay Bilen, at si Sherry Rose de la Cruz ng Imus Cavite, si Sir Candy Ochoa, at maging si Sigi. Sana nangkitin, talaga magtuloy-tuloy na umokay na yung kalusugan ni Sigi. Ano po? So kaya again, sa lahat ng mga nag-join ngayong umaga, maraming pong salamat. Ingat po tayo palagi and good morning to everyone. Father of lights, giver of gifts, there is no shadow in you. Author of life, fountain of grace, each morning your mercies are new. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you
You gave your Son for those who rebel. Your love for the world was revealed. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. Father of peace, help all the weak. Though mountains fall into the sea, though tempests may rage, the sun hide its face, your favor will rest upon me. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change. And you never change, and you never lie. Age to age you are the same. I will trust in you, all your faithfulness, for I know you never change.